itong si Kibuloy na ito eh. O, pakinggan nyo. So to the members of this guy, who is now declared a blasphemer in the kingdom of God, you have 6 months to leave that group. If you won't leave that group, you will be included in his judgment. You will all be ushered to hell when you die. Or while you're still alive, your soul is already marked for destruction. Ito ang isang bagay na hindi katanggap-tanggap sa posisyon ni Pastor Kibuloy na kung saan siya ay appointed Son of God o bugtong anak ng Diyos. Ito'y isang blasphemy, kalapastanganan na kung saan mayroon lamang isang bugtong na anak na kung saan ang ama ay nagsugo sa kanya na kanyang sinabi, for God so loved the world that He gives only begotten Son, at kung sino man ay sumasampalataya sa kanya, ayon ay tinatawag na adopted son and daughters of God by faith. It is from Abraham. By faith, we are adopted and only begotten Son na hindi na siya nagduduplicate pa ng kanino pa man at wala na siyang inuutusan pa nung umakyat siya sa sangkalangitan. So, as a proof, basahin natin sa John chapter 10, verse 33, the Jews answered him, saying, for a good work we stone thee not, but for the blasphemy, and because that thou being a man, makest thyself God. Ano ang sinasabi? Sinagot niya sa mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamumusong at sapagkat ikaw, bagamat ikaw ay tao, nagpakunwari kang Diyos. Tingnan mo naman ang kapalastanganan yan. Naging Diyos siya at may-ari pa ng sanlibutan at kung saan marami pang mga kasinungalingan na pinagsasabi niya na labag sa kautusan ng banal na salita ng Panginoon na inangkinan niya ang sanlibutan pati ang kaluluwa. Ay ito'y isang kalapastanganan ang pagsabi mo na ikaw ay kapalit ng anak ng Diyos at ikaw ay isang Diyos na nananahan sa iyo. Walang inutos ang Panginoon ng ganun, kundi tayo ay magpakumbaba sa Kanya at tayo mga adopted lamang at hindi tayo dapat magpamalaki dahil ang Panginoon ay isang Diyos na makapangyarihan lamang na hindi na papalitan. Your doctrine. Patunayan mo yung iglesyang inirehistro mo sa Securities and Exchange Commission, yung iglesia mo, the executive pastor of Jesus Christ, the name above every name, Administrator Incorporated. Patunayan mong yan ang tunay na samahang sa Diyos. Tutol ako sa demonyo ang samahang yan, ayon sa Biblia. O sige, patunayan mo namang mali itong aming samahan. Patunayan mo na itong aming samahan ng mali at sa demonyo. Dalawang bagay lang naman yan. Pag hindi ka sa Diyos, sa demonyo ka. Narito pa ang ibang mga kasinungalingan ni Pastor Apollo Kibuloy na kung saan bago pa man mangyari ang mga krimen na kanyang hinaharap o mga allegation o case filed by the DOJ and even NFBI, the most wanted criminal case filed in federal court. Si Brother Ili nagpapatunay na talagang sa umpisang-umpisa pa makikita na ang pagkasinungaling ng mga pinagsasabi ni Kibuloy dahil doon mapapatunayan nyo na kung saan may mga fake news sa kanyang SMNI Broadcasting Network noong pang pagpahasik niya ng salita ng Panginoon, mayroon ng mga anomalya at kasinungalingan. Tunghayan natin si Brother Edi at kanilang mga debate. Pagpatuloy na sagutin. Narito po siya. Mr. S, ipaaalam ko sa iyo
na ang ministry ito at ang mga ngaral na ito ay tatayo sa lahat ng klaseng issue. Spiritual, doctrinal, ethical, legal, kahit personal. Ang buhay ko ay open book. At hindi lamang ako willing na sa private tayo mag-discuss kahit dito sa TV tulad ng ginagawa natin ngayon. Piliin mo ang larangan na gusto mong puntahan natin. Sa lahat ng mga isyong yan, kahit dumating ng Panginoon, ilalaan ko ang programa nito upang ang layunin ay makapagpaliwanag sa napakarami na nakikinig at nanonood sa atin. Ilalaan ko ang programang ito kung ikaw ay naririyan at tatayo ng laban sa mga kautusan ng ating Panginoon Diyos, laban sa kautusan ng mga set na mga batas ng tao o set na batas na nakagisna na natin tulad ng ethics, tulad ng legal, tulad ng doctrinal o spiritual. Kahit saan ka pa pupunta riyan. Habang ang ministry nito naririto, ito po ay gagamitin ng Panginoon upang ang lahat ay may tuwid sa landas na gustong daanan ng Panginoon. Landas na makapagpapabanal, makapagpapatuwid at makapagpapalapit sa Kanya at sa Kanyang kalooban. Kaya, Sandali kapatid ng direktor. Hinamon niya tayo. Sabi niya, kaya itong ministering ito, itong mga ngaral na ito, nakahanda ikang tumayo sa anumang issue. Legal, spiritual, etc. Yung mga pinagsabi niya. Kaya hinahamon kita, sabi niya, hindi lang sa korte, kundi maging sa telebisyon. Hinahamon kita tungkol sa mga issue ito. Kinokol ko ang hamon mo, Ginoong Abuloy. Ano ang ibig mong pag-usapan natin? Sabi mo, pwede ka sa legal, pwede ka sa moral, at pwede ka sa spiritual issue. Ilalaan ko ang television program na ito. Kung gusto mo sa television, call Mr. Abuloy. Tinatanggap ko ang hamon mo. Formally on the air. Ang pag-usapan natin, yung aral na itinuturo mo, yan ang pinakamahalaga sa lahat Gusto mo mag-usap tayo sa telebisyon? Sige, pagsamahin natin yung oras mo. 1 hour and a half ka, magkasunod din lang tayo 1 hour ako, 2 hours and a half. Kumuha pa tayo ng kalahating oras. Ipakiusap natin sa management ng Channel 13 to give us 3 solid hours na tayo'y mag-uusap regarding your doctrine. Patunayan mo yung iglesyang inirehistro mo sa Securities and Exchange Commission, yung iglesia mo, the executive pastor of Jesus Christ, the name above every name, Administrator Incorporated. Patunayan mong yan ang tunay na samahang sa Diyos. Tutol ako sa demonyo ang samahang yan, ayon sa Biblia. Sige. Patunayan mo namang mali itong aming samahan. Patunayan mo na itong aming samahan ng mali at sa demonyo. Dalawang bagay lang naman yan. Pag hindi ka sa Diyos, sa demonyo ka. Kaya, tutol ako sa samahan mo. Sa itinayo mong samahan, pati sa mga bylaws mo, pati yung sa mga itinuturo mong aral, tutol ako, patutunayan ko, hindi sa Diyos yan, sa demonyo yan. Yan ang aking pinopropose na theme sa'yo. Kaya isama mo na kung ano gusto mong isama sa stand mo. Kung gusto mo i-touch pati ethical, pati spiritual, pati moral issue, pati legal issue sa panahon ng ating diskusyon. Sige, pag-usapan natin lahat yan kung gusto mo. Hindi ako natatakot na harapin sa'yo yan. Patunayan mo naman yung aming samahan ay mali. Ang mga ngaral na ito'y nandadaya, patunayan mo. Pero ako, patutunayan ko, ayon sa Biblia, yung itinayo mong samahan, especially so, that you have converted it from a religious society into a corporation soul, patutunayan ko, hindi sa Diyos yan samahan na yan. Ang lahat ng mapapasok dyan, impyerno ang destino pag hindi kayo lumayas dyan. Yan, patutunayan ko. I'm calling your hamon. Sige. Hinamon mo ako Hindi ba mga kababayan? Hinamon, narinig nyo kanina. Kahit saan daw, nakahanda raw siyang manindigan. Kahit daw sa telebisyon. Ayan, call ako dyan. Maganda yung manindigan tayo sa telebisyon. Payag ako dyan, mga kababayan. Payag ako dyan. Payag na payag ako dyan. Hinamon mo rin lang ako, inuulit ko. Tinatanggap ko ang hamon mo. Patunayan mo itong iyong samahan na ang pangalan the Executive Pastor of Jesus Christ,
the name above every name, Administrator Incorporated, patunayan mong sa Diyos yan. Tutol ako. Patutunayan ko, hindi samahang sa Diyos yan. Samahan yan na hindi sa Diyos. Patutunayan ko yan. Yan ang aking masasabi. Sir, we'll continue on. This is text from Pampanga. Good evening, Pastor. Gusto ko lang pong malaman kung bakit ayaw niyo pong lumaban ng debate kay Ellis Soriano para naman po malaman niya ang kayabangan niya at mapahiya siya sa kanyang mga inaakay ng mga kaluluwa. Salamat po. Swerte siya sapagkat wala na tayo sa church age. Hindi natin, ang katotohanan ngayon nabuo na. So, hindi na estilo ng Diyos yung mga debate-debate. Wala na yun ngayon. Hindi lamang ako willing na sa private tayo mag-discuss kahit dito sa TV tulad ng ginagawa natin ngayon. Piliin mo ang larangan na gusto mong puntahan natin. Sa lahat ng mga isyong yan, kahit dumating ng Panginoon, ilalaan ko ang programang ito upang ang layunin ay makapagpaliwanag sa napakaraming nakikinig at nanonood sa atin. Ilalaan ko ang programang ito kung ikaw ay naririyan at tatayo ng laban sa mga kautusan ng ating Panginoon Diyos, laban sa kautusan ng mga set na mga batas ng tao o set na batas na nakagisnan na natin tulad ng ethics, tulad ng legal, tulad ng doctrinal o spiritual. Kahit saan ka papupunta riyan. Kaya yung debate-debating yan, kalokohan yan. Kalokohan yan. Kaya yung pagdidebate na puro Biblia ang ginagamit, kalokohan yan. Kalokohan, kahangalan at kabuktutan yan. Sinabi ng Bible, iwasan ninyo yan. Sapagkat yan ay nagbubunga lamang ng alitan at yan ay walang kabuluhan. Was born. And when he was born, Pharaoh knew about this. And he commanded all of the children at the time, 2 years below, to be killed, to be sure that this boy, who is bound to be a king, will surely die. Eh, And tama. no one will be. Mali ang pangangaral mo. Hindi totoo na kaya siya nag-utos na ipapatay ang mga bata dahil alam niyang panganak na si Moises. Hindi. Ang dahilan niya kung ba't niya inutos patayin yung bawat lalaking batang ipapanganak dahil ayaw niyang lumakas ang puwersa ng Israel. Wala siyang kamalay-malay na nung panahon pala na yun ipapanganak si Moises. Wala siyang malay doon. Ang intensyon niya hindi para targetin si Moises, kundi para walang puwersa ang Israel na sa mga lalaki. Kaya pinapapatay niya sa mga hilot pagkapanganak pa lang. Hindi 2 taon pababa. Ang may utos ng 2 taon pababa si Herodes sa panahon naman ni Kristo. Kaya alam na alam mo, itong taong ito, daldalang ng daldal, di naman totoo sinasabi. Galing lang sa kukote niya, hindi siya nag-aral ng Biblia. Ang katunayan, hindi siya nag-aral ng Biblia, si Marcos ba naman daw ay apostol? Wala namang nakasulat sa Biblia ang apostol Marcos. Pakinggan nyo. Apostol muna ang gusto kong magpatotoo sa akin. Ito maganda to. Nakikinig ba kayo? Si Apostol Marcos. Sino kausap niya dyan? Miyembro? Nakikinig ba kayo? Sabi niya, worship service nila yan eh. Makagaya. Ang gusto kong magpatotoo sa akin, si Apostol Marcos. Eh mali yan, walang Apostol Marcos. Ito kasi Lumusot ka uli, Kibuloy. Sabihin mo uli, sinadya mo na naman yan. yun ang Biblia. Talagang niloloko mo, harap-harapan ng miyembro mo. Yan lang ang lusot niyan. Sabihin mo, sinadya ko yun. Para lang pagtakpan yung kaignorantihan niya sa Biblia, sinadya niya raw para raw mahuli ako. Parang-
miyembro mo ang kausap mo, sinasadya mong magsinungaling. Ano ka? Anong klase kang mangangaral? No? Na wala ka sa reality eh. Wala rin sa Biblia. Sa reality, palpak ka. Ikaw may-ari ng ginto ng Amerika, susumbo kita kay Trump. Sasabihin mong ikaw may-ari ng lahat ng... Naku naman kayo mga kapatid, aanib kayo rito. Ang layo sa Biblia nito. Ano ang pagkakaiba namin, kapatid na Maricel? We strictly stick to the Bible. We strictly stick to the Word of God because they are trustworthy. Hindi nagsisinungaling ang Diyos. Sa inyong religion, you stick to the words of Kibuloy which are not biblical. I'm sorry to say this. But you are full. Niloloko kayo. Sabihin kayo, siya may-ari ng lahat ng kaluluwa. Nako, hindi ako papayag ikaw may-ari ng kaluluwa ko, no? At kung talaga ikaw may-ari ng kaluluwa, mahigit ng 15 taon yata nung sabihin mo, mamamatay ako. Ba't hanggang ngayon buhay pa ako? Kung ikaw may-ari ng kaluluwa, napakawalang hiya mo. Walang hiya nito. Mamamatay daw ako. Sinabi niya, February 19 ano? 2000 ano yan? Sabi niya, August 2005. Sinabi niya, February 6, 2005. Mamamatay daw ako within 6 months. Sabi niya. Kaya nga ito, bula ang propeta ito, si Kibuloy na ito eh. O, pakinggan nyo. So to the members of this guy, who is now declared a blasphemer in the kingdom of God, you have 6 months to leave that group. If you won't leave that group, you will be included in his judgment. You will all be ushered to hell when you die. Or while you're still alive, your soul is already marked for destruction. So that the group of this leader, I am telling you, get out. Lahat sa inyo na mananatili dyan, bibigyan ko kayo ng 6 months. Umalis kayo dyan. Kung di kayo alis dyan, kung ano ang kanyang kaparusahan, ganyan din ang tatanggapin nyo. So this group of Eli Soriano, of the Dating Daan, your leader is already damned and judged. Because it is not our fault, it is his fault. Because last night, a revelation came to me. He is declared here and there in the kingdom of heaven and in the kingdom of heaven on earth that this guy has crossed the point of no return. He is a blasphemer. He has committed the unforgivable sin. So that I will tell you how that revelation came to me and what will happen to him. He will be inflicted with a deadly, serious disease he cannot overcome. And it will eat up his guts. What a sore punishment. Ayan, sabi niya, pagkakasakit daw ako ng hindi ko na raw malalagpasan. At within 6 months, sabi, umalis na kayo dyan, madadamay kayo kung anong parusa nyo. Naglagay siya ng deadline 6 months eh. Kung ano yung kaparusa kay Soriano, yun din sa inyo. Sabi niya, madadamay kayo. Sinabi niya yan, February 6, 2005. May deadline. Dapat, August 6, 2005, patay na ako. Ngayon, August ano na ngayon? August 30 na ngayon. Ay, ano na, ilang taon na? 14 na taon na at 6 na araw, ay 6 na buwan at 3 linggo at 3 araw ngayon. Salamat sa Diyos ko, hindi pa ako patay hanggang ngayon. O ano masasabi nyo? Anong klaseng propeta si Kibuloy? Eh hindi sa Diyos yan.
Bula ang propeta yan, bula ang Kristo pa. Kasi mahilig magsabi ng hindi totoo. Si Chris Aquino lang niloko niya eh. Niloloko niya eh. Bakit? Sabi niya kay Chris, ang revelation ko naman talaga yung si Pinoy eh. But I have given my word to Kibo. O tinan mo, di ba liktarin dito? Sinungaling talaga to. Sige, demanda mo ko. Sinungaling ka talaga. Basa, pakinggan nyo. Your brother is doing See, Pastor? Should have had faith. Ano? You know, ang revelation ko naman talaga no, si Pinoy. Pero I have given my word to Kibo. Oo nga eh. Amo yan, ang revelation daw niya galing sa kanyang tatay, si Pinoy. Pero nakasagot na raw siya kay Kibo. Ano naman ang sabi niya tungkol kay Kibo? Pakinggan natin. Tonight, let it be known unto all Filipinos that the Almighty Father has appointed a president for this nation. He is no other than Gilbert Teodoro. Tamo, ang ginagamit mo pangalan ng Almighty Father mo. The Almighty Father has appointed a president to this nation. He is no other than Gilbert Gibo Teodoro. Di yun ang sabi ng Almighty Father mo. Ba't ang sabi mo naman kay Chris Aquino, ang revelation ko naman talaga si Pinoy. Kaya lang, I have given my word to Gibo. Di ba, baliktarin ka? Paano ka nga yan sa Diyos niyan? Kapatid na Maricel, ay kung itatanong mo sa akin, pagkakaiba namin, si Kibuloy sinungaling sa pagsasalita. Ako nagsasalita ng salita ng Diyos na nasa Biblia. At never kong inaangkin yung salita ng Diyos. Sabi ng Diyos, ang lahat ng kaluluwa akin, ang kaluluwa ng Ama, ang kaluluwa ng anak, akin, lahat. Ito ngayon, sabi niya, akin ang kaluluwa nyo, 7 bilyon, sabi niya. Mali, wala sa Biblia. Tapos sabi niya, lahat ng ginto sa Amerika, 8,000 metric tons, 5,000 sa Germany. Ano sabi niya? Kaya Bisaya, ako na tanan. Akin lahat yan. Paano ka maniniwala dyan? Hindi naman reality yan, kapatid. In reality, in spirituality, hindi totoo na kanya yan. Ang katunayan nga, yung mga miyembro niya, nagpapalimos pa. At kung totoo yan, ba't pinagpapalimos mo mga miyembro mo? There will be no other Christ anymore. He is claiming to be Christ and the appointed Son. The appointed Son do not need to be substituted by anybody else. 7:23 of Hebrews. Let us read the truth. And they truly were many priests, because they were not suffered to continue by reason of death. But this man, because he continueth ever, hath an unchangeable priesthood. Natin sa Tagalog. At katotohanang sila'y marami sa bilang na naging mga saserdote, sapagkat dahil sa kamatayan ay napigil sila ng pagpapatuloy. Datapwat siya sapagkat namamalagi magpakailanman ay may pagkasaserdote siyang di mapapalitan. Ang pagkasaserdote, ang pagkapastor, ang pagkaanak, ang pagkamangangaral ng ating Panginoon Kristo, walang kapalit. Walang kapalit. Sino mang magsasabing kapalit siya, gago siya, gago. G-A-G-O, gago. Ano raw ang gago ayon sa Diksionaryong Pilipino, Chislus? Ito po, ayon sa UP Diksionaryong Pilipino sa pahina 278, gaga, babae na mahina ang ulo o walang talino. Gago kung lalaki. Kung gago ka,
wala kang talino. Anong talinong nasa iyo? Biro mo angkinin mo, ikaw ang Kristo. Sabi ng Biblia, siya'y may pagkasaserdote, hindi mapapalitan. Ang pagka-apostol niya, ang kanyang pagkasaserdote, hindi mapapalitan. Sabi ng Biblia, basahin natin ang 3:1. Kaya, mga banal na kapatid, mga may bahagi sa pagtawag ng kalangitan, inyong isipin ang apostol at dakilang saserdote na ating kinikilala, si Jesus. Ang ating dakilang saserdote at apostol, si Jesus. Sino mang magtatangkang palitan si Jesus? Sinungaling. Ayun na ata ang komedisyon. Uldan. Manluloko. May sumelbato na. Hindi sa Diyos. Oh. Walang kapalit si Kristo. At hindi naghahanap si Kristo ng kapalit. He was intended by God to be the priest forever, like the priesthood of Melchizedek. Nakasulat yan sa awit. No? Kaya sino man magtatangka, kahit sino pa, Pilipino, Amerikano, puro gago yun. No? Kaya lang, wala tayong magagawa. Kalayaan ng tao magsalita ng gusto niyang sabihin.